So mga kahabi, tapos na yung ating stair. Ang ating update sa ating DIY aviary. Mapagpalang araw mga kahabi. So ito na po yung status ng ating aviary project. So natapos na natin yung ating DIY aviary stair. So ito na po yung pang second floor natin. Ito yung flooring natin pang second floor. Ito yung landing. So 30. So pag dinirekta ko dito, medyo mataas. So ito na. Tignan nyo kahabi. Ito na yung ating update sa ating DIY aviary project. So natapos na natin yung ating stair. Ito yung ating first landing. Paano ginawa to? So paano rin nyo mga kahabi? So ayun na mga kahabi, dumating na yung na-order nating materyales para sa ating DIY aviary. So ayan na sila. So matutuloy na natin yung ating DIY project. So itong in-order natin na steel plain sheet. So gauge 16 ito mga kahabi kasi lapad ng plywood 2x4. Ito yung gagamitin natin sa flooring sa second floor. Tapos plain siya. Maganda sana yung medyo corrugated. Yung medyo may yung katulad sa jeep na plain sheet, yun ang hinahanap ko eh. Kaso wala silang available, yan lang. So pipinturahan na natin siya ng primer para medyo hindi siya madulas. Tapos order na rin tayo ng yero pang roofing. So color roof at tubular, C-purlins, gagamitin natin sa yero. Ay sapaw, yes, pang yero. Yung haba ng ating roofing ay 12 feet ito, color roof na kulay blue. So yan po ang ating mga materyales na gagamitin pang second floor naman. So halos natapos na tayo sa sila base. Yung ating mga kasama na nag-deliver ng materyales na in-order natin sa harden nila. So yan, kompleto na yung mga materyales natin at bukas itutuloy natin ang ating DIY aviary. So, dumating na mga kahabi yung ating materyales na 2x2, 2x4 at 2x3 saka yung C-purlin. So yung remaining susunod pa nila. Itong 2x4, ito yung gagawin natin step doon sa ating stair papunta sa second floor. So kakatingin natin to itong 2x4. So bago tayo mag-cutting ng step ay lalagyan ko muna ng pundasyon itong poste natin ng pang stair sa second floor. Kaya handa natin dahil para mas matibay at maging matatag yung ating poste. So magka-cutting naman tayo mga kahabi. So pasensya na muna sa mga nagko-comment, sa mga nagtatanong na sa atin mga kahabi. Hindi ko kayo mare-replyan. Mayroon ako nare-replyan pero halos hindi po lahat dahil super busy talaga tayo dito sa ating DIY project na second floor aviary. So pasensya na po, pero pag may time po ako ay unti-unti ko po kayong mare-replyan. So maraming po salamat. So itong puno ay tatamaan ng stair. So masasacrifice na naman natin isang puno ng guyabano. So ito kahabi, nakagawa na tayo ng ating steps. So mula flooring, ayan, nalagyan na rin natin ng flooring dito. So maglalagay tayo ng hagdan dito. Tapos ito yung first landing natin. 2x3. Tapos papunta ron sa taas. Ayan yung update natin sa ating DIY. Medyo mataas yung second floor natin. More than 3 meters to. Dahil hinabol natin yung dulo ng bubong. Hindi natin maaalis kasi yung bubong dahil may mga ibon dito sa baba. So nabuhusan na rin natin mga kahabi yung kada poste. Ayan, may mga buhos na yan. Ito yung support ito. Pero aalisin din natin ito. Support lang yan para ma-level. So mga kahabi, magsusukat naman tayo ng step
So bago natin mas malaman kung ilang piraso ng step, kukunin ko muna yung taas, yung height nitong mula flooring hanggang landing, at i-divide ko kung ilan ang step na magagawa. So in-assume ko na 25 cm ang bawat isang step. So mayroon tayong 4 o 5 step na gagawin dito sa mula flooring hanggang first landing natin. So meron tayong 5 step. So magkakat tayo ng 5 step na 2x4. So yun po yung ating gagamitin. Ito namang remaining support ay ididikit natin sa wall para doon mas matibay yung ating magiging poste ng landing. So walang welding ito mga kahabi, puro screw lang ang gagamitin. So magkabilang side, ibabaw at ilalim ay tutupin ko lang, tapos lalagyan ko ng screw. Yan po ang gagamitin natin na pamamaraan para sa pag-screw nitong ating step. Tapos yung sobra doon ay kagagrindingin natin, tapos tutupin natin ulit. So yun lamang po kahabi, para mas matibay yung ating step. So ibabaw at taas yung ating pag-screw. So binubutasan ko na sila. So ito pala pag-cutting kahabi. So nung nakat na ay i-layout na natin to doon sa na-layout natin na marking. So kukunin natin yung level nito. At kailangan na pantay sila dahil isang side lang yung nalagyan natin ng marking. So kabila, pag na-sentro na, i-screw natin yan. Pag nakuha na natin yung level para pantay sila. Ayan na ang ating first step, kabi. Ayan, nailatag na natin yung isang step. So yan, pangalawang step naman, preparation tulad ng dati. Kukunin natin yung level, tapos screw. Self-drilling screw lang mga kahabi ang gamit ko rito. So pagka level na uli, ay screwan lang din natin. Meron ito sa ibabaw at meron din to sa ilalim. So matibay talaga ito. Tapos yung sobra na yero dyan ay tubular ay ating tutupiin lang. So ayan, katuwang ko na si Mrs. sa pag nagbubutas siya habang tayo naman ay nagkakating. Ito nga piniprepare namin, ito yung sa pang second floor, yung kakapitan ng flooring. So ayan na yung kasunod natin na gagawin ay yung poste naman para sa second landing. Dahil tapos na tayo sa first landing, preparation na ulit para sa second landing. So idinidikit natin yung 2x3 na poste dito sa wall at nilalagyan natin ng L bracket para mas matibay. So pagkat nung naikabit na natin at nabuhusan na rin yung flooring, ay gagawa naman tayo ng second landing. Ito na yung papunta sa second floor. So yun po yung ating activity ngayon, ating status, ang ating update sa ating aviary. So yung sukat pala nung landing natin ay 80 by 80 ito sa taas. So nag-drop lang ako ng 30 cm mula sa original na flooring. Dahil pag nirekta ko sa second floor yung stair ay medyo mataas. So nag-drop muna ako ng 30 cm. Ayan na. I-join naman natin yung first landing hanggang sa second landing para mag-meet naman sila. Pagkatapos yan ay gagawa naman tayo ng another step. So ganun ulit ang proseso. Kukunin lang natin yung height nitong mula sa first landing hanggang sa second landing at para makuha natin kung ilang step naman yung ating gagawin. So yung lapat ng ating stair ay 70 cm. Yan yung lapat natin ng ating stair. So yan mga kahabi, layout na naman tayo. So nang nakwenta ko ay bawat step ay 22 cm.
So hindi siya masyado matarik, hindi rin naman siya masyado makitid. So tama lang. So meron tayong 7 step na gagawin papunta dyan sa first landing hanggang sa second landing. So hope mga kahabi na gusto nyo itong ang ating topic regarding po sa ating DIY aviary project. So maraming pong salamat mga kahabi. Ito muna mga kahabi ang ating update, ang ating status sa ating aviary project. Yan ang stair natin. Yan ang landing. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ayan o. Ito na yung flooring natin. Ready na yan. Para steel sheet na ilalagay natin. Ito na lang remaining. So next upload natin, mayayari na to. Yan po. Pipinturan pa natin yung roof natin dahil kinakalawang na. So, magandang area o. Wala pang kapitbahay. Dito, tatanim pa sila kuya ng tatanim sila ng mais. Ito maganda sana ma-acquire kaso mahal ang bigay. So maraming salamat. Ito yung Madre de Agua natin. Malunggay. Ito yung boundary natin. Maraming salamat mga kahabi. So kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay may ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.